guys, dito tayo sa Calamba. Papasok tayo sa SLEX northbound. So itong kanan na to papunta ng Batangas. So tatawid lang tayo dito sa Tulay. At pasok tayo dito sa kanan. Ito yung papasok ng South Luzon Expressway northbound. So ito yung SLEX sa baba. Kung papunta kayo Manila, gawi ka agad kayo dito sa right side. So dito yung Toll Plaza. So walang barrier, pass through. Okay, mula dito biyahe tayo hanggang Manila. .42 ng hapon. Medyo maluwag pa naman dito. Ang sunod na exit dito ay Cabuyao. Medyo may distansya pa. Sa lugar na to medyo may construction pa, kaya nag-iimbuli yung mga sasakyan. Pero kapag nagawa to ay mas maalawa na sa mga motorista. Exit pala na mauuna ito, Mayapa, Candubang, Pasiano. So bago pala yung Cabuyao, ito munang Mayapa, Candubang at Pasiano. Pa rin mga ginagawa dito, yung mga barrier. So ingat tayo dito sa mga lugar na to.
dito 5 lanes na, almost 6 lanes. Medyo okay na yung construction dito. Ang sunod na exit ay Silangan exit. Isa talaga sa goal ko ngayong bakasyon na i-organize. Medyo may ginagawa ulit dito. Ayan. Every time na may ginagawa, medyo nag-iimbudo yung mga sasakyan. Kaya bumabagal yung takbo. From 6 lanes, nagiging 3 lanes. Kaya yung 3 lanes na nahati, umaagaw dito sa natitirang 3 lanes. So yung sunod na rito ay Kabuyao exit. So kung galing tayo doon kanina sa entry ng Alamba, ang naunang exit ay Kandupang, Mayapa, Masyano, tapos Silangan, tapos sumunod tong Kabuyao. So yan, may mga crane pa dito. So talagang ongoing pa yung construction. Kasama natin ang ating family. Ayan, nakataas pa yung paa ng bata. Si Jeremiah sobrang napagod sa swimming. Kasama natin si Tatay Bibot, si Nanay Osang, si Dada, si Justin, si Mikay, ay si Jeremiah, at ang napakabait kong misis, si Aidaline. So yung susunod dito ay Greenfield City na, Eton exit. So yung widening na gawa dito ay yung mga lanes dito ngayon ay 5, almost 6. Di maganda yung overtake na itong expander na to. Alanganin siya. Huwag natin gayahin.
Saturday ngayon, siguro mag skyway tayo mamaya para mas mabilis tayo makakarating na Manila. Sunod na exit dito ay Calax, 3 kilometers. Santa Rosa exit na to. So, Greenfield City pa rin yan, hindi sa may Santa Rosa. So, dito tayo ngayon sa overtaking lane. Medyo sumilip na ulit. 1, 2, 3, 4 lanes na lang. Maganda yung takbo ngayon ng mga sasakyan. In 1 kilometer ay mararating natin yung Mamplasan exit. Yan yung Mamplasan exit sa gawing kanan. At lahat ng exit na manadaanan natin nasa right side lahat. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa Pamilyang Dikit, sa Gulyoso Cousins, sa Bio Family, at sa Fulgencio Gulyoso Clan. Salamat din sa mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share ng ating mga video. Maraming salamat. At sa mga nakakapanood ng ating mga video, ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Isang Bible verse mula sa Book of John chapter 8 verse 32. Sabi doon, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." From King James Version. Sa ating wika, inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So napakahalaga ng katotohanan. Noong nakaraang linggo ay ipinagdiwang ng maraming mga mananampalataya ang Semana Santa. At sa gospel ay mayroong isang pangyayari na tinanong ang Panginoong Jesus kung ano ang katotohanan. Bago siya dalhin sa krus ng Kalbaryo,
merong nagtanong sa kanya. At alam natin, ang Panginoong Jesus, siya ang katotohanan. Sabi niya sa 14:6 ng John, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama, walang makakapunta sa langit nang hindi dadaan sa Kanya. Kaya ang Panginoong Jesus, siya ang totoong katotohanan. Kapag tayo ay may mga mabibigat na mga suliranin, huwag tayo magkatubili, lumapit tayo sa katotohanan. Ating makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya. Pagkakilala sa katotohanan ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat sa salita ng Diyos. So, nandito na tayo sa malapit na Southwoods exit. Meters, gawing kanan ay Southwoods exit. So yung Southwoods ay sakop na yan ng Binyan, Laguna. At yung susunod na exit ay actually hindi pa nagagamit, pero naka-design na. Yung susunod na exit dito ay San Pedro exit. Matagal na panahon kasi na walang exit itong San Pedro. Pero ngayon ay nasa plano na nila at makikita natin mamaya meron ng ginawang daan. Kasi yung mga pumapasok dyan ng San Pedro dati, ang option nila, doon sila sa Southwoods dadaan o kaya sa Susana Heights. Pero since na nagkaroon nga dito ng magandang plano, ayan, yung mga taga San Pedro kapag manggagaling ng South, magiging mabilis na yung kanilang travel. So dito medyo halos tapos na yung construction. Maganda na yung widening. Pero may mga ilang segment pa rin dito na ongoing pa rin yung repair. Meron tayong napapansin sa mga kalsada na kilometer number. Halimbawa, ito, kilometer 30. So, yung susunod dito ay kilometer 29. So, pababa siya. Kung galing tayo ng south, ang bilang niya ay pababa sapagkat ang umpisa pala ng lahat ng travel natin ay sa Rizal Park. Ang kilometer 0, kapag tayo ay naglalakbay, doon pala ang umpisa ng sukat ng mga distance ng travel dito sa ating bansa sa Pilipinas. So makikita natin doon malapit sa monumento, dun sa may sabing pinaglibingan ng ating pambansang bayani. Nandun yung kilometer 0. So yung sukat na ginagawa sa mga travel ay doon siya nag-start. So ito kilometer 28 na. So ibig sabihin mula dito ay 28 kilometers na lang hanggang sa Luneta Park. So ito yung ginagawang exit ng San Pedro dito sa gawing kanan. Paglagpas nitong Alaska Milk and Condensed Corporation na yan, ayan, yung company yan ng Alaska. So nandito yung ginagawang exit ng San Pedro sa gawing kanan. Ayan, kung mapapansin nyo, yan, may mga
barrier pa lang dyan, pero naka-design na siya. Yung galing sa south exit, pero yung galing San Pedro meron siyang entrance. So malaking tulong yan sa mga taga San Pedro kasi napakatagal na panahon na walang exit, walang entrance sa part na yan. Pero ngayon nga ay ayan, halos malapit na siyang matapos. At yung susunod na exit ay Susana Heights. So kung yung sa may Alaska sakop ng San Pedro, dito naman ay sakop na ng NCR. So Muntinlupa City na ang sumasakop dito sa may Susana Heights exit. At kung dadaan kayo dyan sa Susana Heights, meron din dyang way papunta ng MCX going Cavite, Dasmariñas, Bacoor. So pwedeng maging option nyo yan na pwede nyong madadaanan. So paglagpas natin dyan sa may Susana ay kailangan gagawin tayo sa kanan kung papasok tayo ng Skyway, dahil malapit na yung entry ng Skyway mula dyan sa Susana. Pero kung sa SLEX naman dire-diretso, okay lang dito sa left side. So mag Skyway tayo at siguro mas mabilis ang magiging travel natin. So halos tapos na yung widening na ginawa dito sa place na to. Ayan, 5 lanes meron dito. Tapos magiging 6 lane siya. Dagdagan ng isa pa entry ng Skyway. Kung sa baba dadaan, ang susunod na exit dyan ay Muntinlupa at Philinvest. Tapos susunod na yung Sukat, Bikutan, C5, Nichols. Pero dito nga tayo sa Skyway. Yung toll plaza dito ay ano na siya, pass through. So wala nang barrier dito. Dati may barrier pero ginawang pass through na siya. Ibig sabihin yan, diretso lang tayo. Pero syempre mag slow down pa rin. Speed limit dito dati 60 lang, pero ngayon in-upgrade nila. So ayan, mapapansin nyo merong 80 sa taas, may 60 sa baba. Sa mga 4 wheels in-allowed na yung 80 kph, pero sa mga close bands ay 60 lang sila. Pero may mga part din dito na 60 lang din ang speed limit kapag nasa mga curve. Pero mostly 80 na siya. At kung magta-travel kayo papunta ng NLEX, ito ang isang ito yung pinakamagandang daan kung galing kayo ng south. Medyo may ano
ano nga lang siya, may bayad, pero sulit naman kung pag-uusapan yung travel time. So itong Skyway na to, upgraded din to. So ito yung stage 2. Dati hanggang Alabang Sapote Road lang, pero ngayon ay dinugtong na hanggang doon sa malapit sa Susana. Dim light na tayo kasi 6:07 na. Yung payment dito sa Toll Plaza, kung bababa kayo ng sakop ng Makati, walang additional charge. Pero kung bababa kayo ng Naiya, tapos sa part na ng Manila, meron na siyang additional. Kagaya halimbawa sa bababaan natin mamaya sa Quirino, so merong additional na 105 pesos. So yung singil dito ay 280 galing doon sa Calamba, pero meron tayong magiging additional na 105 kapag sa Manila na tayo nag-exit. Sa Makati lang din, walang madadagdag na charge. Halimbawa sa Don Bosco, sa Amorsolo, sa Buendia, so walang charge doon. Pero pag lumayo na kayo ng Makati, parting Manila na, Quezon City, at lalo na kung hanggang sa Balintawak, iba-iba din yung dagdag na payment. Sabay tayong race car siguro to. Iba yung tunog ng tambucha niya. So sa part na to medyo alanganin yung mga lanes, kaya medyo konting ingat dun sa part na yun. So halos boundary na to ng Muntinlupa at ng Parañaque, itong part na to. So nakikita natin yung kilometer, ayan, 16.
kilometer 16 na lang. So ibig sabihin mula dito hanggang Luneta ay 16 kilometers na lang ang distance. So yung speed limit dito ay 80 pa rin. Makikita natin sa poste nakalagay dyan 80. Pero sa mga close bands ay 60. Na tayo sa ano na to, Bikutan. Kung papunta kayo ng airport, dapat nandito kayo sa gawing kanan. Pagbaba dito sa may dating toll plaza din. Kasi yung paakyat ng NAIA terminal nandito sa right side sa bandang unahan. Naman yung malakas yung tambutso. Nasa tabi na naman natin. Yung kulay blue. Upgraded yung muffler. So dito paglagpas ng dating toll plaza na to, kapag papunta kayo ng airport, dapat gagawi ka agad kayo sa kanan kasi paakyat yon dito sa kanan yung entry ng NAIA terminal. So kung makalagpas na kayo dito unti-unti, ayun, makikita naman 1 kilometer pa.
So kung nandito ay sa left lane, meron pa kayong mahabang espasyo para makagawi dun sa kanan. Sa mga naghahatid ng airport, sumusundo ng airport, nandun sa airport. So kung galing kayo ng south, dapat gagawi agad kayo sa kanan. So ayan, yan yung tulay na ay may mga sasakyan na pumapasok. So hindi naman din kayo malilito kasi may mga naka-signage naman. Okay, yung mula dun sa toll plaza na siningil sa atin, kung galing tayo ng Calamba, kagaya nung entry natin kanina, yung 280, kung dito tayo sa part ng Makati mag-e-exit, yun lang yung bayad na sisingilin sa ating mga RFID load. Kung dito kayo bababa ng Magallanes, ayan, papunta yan ng EDSA, walang dagdag na bayad. Kung bababa kayo ang susunod kasi dito sa Magallanes ay Don Bosco exit. So Makati pa rin yan, yung Don Bosco. So wala pa rin yung additional. Tapos yung susunod sa Don Bosco ay Amorsolo. So wala pa ring charge. Tapos Buendia, wala pa ring church. Pero yung susunod na, ang susunod kasi sa Buendia, exit ng Skyway from south ay Quirino at saka yung papuntang Taft. So meron na siyang additional na 105 pesos. So kilometer 8 na yung ating napapansin ngayon. Kilometer 7, ayan, pababa na ng pababa. Ito yung Don Bosco exit, 500 meters galing dito. So yan yung papunta ng Chino Roses, papunta ng Mantrade. So Pio del Pilar, barangay ng Makati. So dyan po yung yung daan, Don Bosco exit. At syempre yung Don Bosco School, kaya siguro Don Bosco yung exit na yan. At pagbaba dyan, Don Bosco Street din. At pag diniretso nyo yung Don Bosco Street, may school dyan ng Don Bosco. So yung susunod dyan sa Don Bosco ay Amorsolo. Ang pababa naman yan ng Ayala sa Legazpi Village, dyan sa business district ng Makati. So dyan yung daan, Amorsolo exit. At pagkatapos niyang Amorsolo, susunod na yung Buendia. So lahat ng mga exit na yan ng Makati, kung magkano yung siningil doon sa toll plaza, yun lang yung talagang mababawas sa RFID load. So ito yung Buendia exit. Pero kagaya nito, lalagpasan natin yung mga exit ng Makati ay meron na tayong dagdag na payment.
mapapansin natin, mababawasan na rin yung ating load sa RFID. Pero okay lang kasi mabilis naman yung magiging biyahe. So ganun pa rin dito, 80 kilometers pa rin yung speed limit. May part lang dito na medyo ano siya, parang lumiit yung lane kasi yung mga nag-entry galing dito sa may Emilia, so parang binigyan ng mas malaking way yung lane nila. So dito ayan, medyo alanganin ng konti, kaya mas mainam gumawi muna kayo dito sa bandang gitna. Ayan, tapos saka na lang bumalik dito sa right lane. So ayan, may mga barrier din naman na nakalagay doon. Okay, so medyo mabilis yung travel natin, Calamba hanggang dito sa Manila, dito sa Quirino exit. So may isang option din dito papunta ng Taft. So dalawa yung pwedeng maging exit natin, Taft Avenue, Rojas Boulevard, pero dito tayo sa Quirino Pedro Hill. So ito, nakalagay dito 105. So may additional tayo na binayadan, pero okay lang siya kasi nga yung travel na nagawa natin. Pag dun sa isa kabit, 100. Kung dun sa Taft, Quirino, 105 din siya. Pero mas maganda yung ikot dito ngayon. Okay guys, maraming salamat. So nandito na tayo, nag-exit na tayo ng Quirino at nandito na tayo sa Pedro Hill, Paco, Manila. Hanggang sa muli, maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.